mga kaibigan, gusto ko magsalita patungkol nitong pagiging mapagbigay, pagiging generous. Ang example po niyan ay ang ating Panginoon. At ang kasalungat naman yan, yung pagiging makasarili. Yung pagiging mapagbigay, ang unang example niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. At mayroong verse dyan sa Bible na sa Matthew 5:45 na nagbibigay siya ng ulan at sikat ng araw para sa mga matutuwid, para din sa mga masasama. So mapagbigay po siya ang ating Panginoon, perfectong mapagbigay. At libre itong hangin, yung para sa akin utmost needs of human being, ang hangin, ulan at sikat ng araw. Nakadepende dyan lahat, ang ating pananim, lahat na nabubuhay sa hangin, sikat ng araw at ulan. Libre po na binigay ng ating Panginoon para sa ating physical na katawan at sa lahat na living creatures. So ebidensya po na perfectong mapagbigay po ang ating Panginoon. At isa pa, sa spiritual naman na bagay, ang ating kaluluwa, ang kailangan ang kaligtasan, libre din po. Binigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay doon sa krus sa Kalbaryo, nabayubay siya at namatay, na inilibing at nabuhay muli ng lahat na magsisisi ng kasalanan, ng totoong pagsisisi at totoong tatanggap sa kanya at tanggap nagmumula sa puso, ay pupunta sa langit. Wala nang dapat sakripisyo, wala nang ibang gagawin, yun lang. Sisisi ng kasalanan ng totoong pagsisisi at tatanggap kay Kristo Jesus ng totoo. Libre ang pagpunta sa langit po, mga kaibigan. Wala lang sakripisyo, hindi kailangan ng relihiyon. Kung maniniwala dyan na kailangan maanib sa kanila, wala kang sinabi ng Panginoon dyan, wala. Magkukot ako ng mga verses sa Bible na hindi na kailangan talaga, wala nang dagdag. Sabi ng sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Diyan yun sa Old King James Version. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. At sabi doon sa Acts chapter 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Hindi sinabi doon na believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and you must work. Wala sinabi doon, lang dagdag. Sabi diyan sa Acts 4:12, para sa mga nagdadagdag ng tagapagligtas po, si Kristo Jesus lang po, si Kristo Jesus lang po ang tagapagligtas. Sabi doon, there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Si Kristo Jesus lang po. At sabi niya mismo na ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life to Jesus Christ our Lord. Sa Romans chapter 8 verse 1, sabi doon, there's now therefore no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Si Kristus lang po. At sabi ng ating Panginoon, I give them eternal life. Tingnan mo, He is perfectly generous. I give them eternal life. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 sa verse 28, I give. Walang sinabi doon na bibilihin natin. Libre po. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang totoong tatanggap kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas. Totoong pagtanggap ay kakibat niyan ang totoong pagtalikod ng kasalanan, totoong pagsisisi po, mga kaibigan. Hindi po sa pag-aanib ng relihiyon, walang dagdag po. So ulitin ko, ang ating Panginoon mapagbigay, perfectong mapagbigay. Bigay siya ng mga pinaka-importanting bagay ba.
siyang tagapagbigay. Ang ating kinakain ay nakadepende yun sa hangin, ulan at sikat ng araw. Nakadepende tayong lahat sa ating Diyos na nakadepende tayo lahat sa Diyos na perpektong mapagbigay. Salamat sa Panginoon, mayroong mga tao talagang tumanggap sa kanya ng totoo. At pinapasalamatan ko rin yung mga taong nag-abot ng mga relief sa panahong pandemic. Salamat sa kanila. At mayroong mga bilyonaryo, yung daming bilyonaryo sa Pilipinas ay nadamot. Wala sa Panginoon. Alam ko ay mayroong mga bilyonaryo talaga hindi naman lang abot ng tulong sa kapwa Pilipino. So para sa mga mapagbigay, mga generous na mga tao ay pinapasalamatan ko, pinupuri ko masyado, lalo na ating Panginoon, pinupuri ko masyado. Hindi tayo kinukulang ng supply na tubig, supply na hangin dahil ating Panginoon pagbigay. Ang araw sa may sikat araw-araw, di ba? Kailangan 'yun ng buhay ng tao. Hindi una ang pera. Pwede ang tao walang pera isang buwan, lampas pa isang buwan. Pag mayroon lang hangin, mayroong sikat ng araw, mayroong tubig, bubuhay. Pero kung pera lang, walang hangin, walang tubig, ay patay ang tao. Ay wag tayong maging one mind, maging one-sided. Huwag tayong maging single-minded na pirang kailangan. Hindi po. Ang bira. Hindi yung pira nakakabuhay sa atin ay kung walang bibilhin, kung walang binubuhay na mga tanim, mga isda, walang binubuhay ng Diyos sa mga pagkain, walang nakadepende yun lahat. Baboy, kumakain ng baboy, kumakain ka ng araw, nakadepende yun sa tubig, ulan, at nakadepende sa hangin at sikat ng araw po. Hindi tayo addicted yan, puro salapi ang nakadindig ako ng isang tao na iniban niya ang KSP. Yung KSP, di ba kulang sa pansin? Iniban niya, sabi niya sa akin, iniba daw niya ang KSP ko daw kung nakararaming tao. Napagising ng tao bawat umaga ay kwarta ang iniisip, hanggang maghapon salapi ang iniisip, hanggang bago matulog pera ang iniisip. So KSP, hindi po yun una ang kahilangan po ng tao upang maging maayos ang isip ng tao. Hindi una pera ang kailangan. Pag nag-lockdown ay walang pakinabang ang pera. So hangin, ulan, sikat ng araw ang unang kailangan nitong ating physical na katawan. Yan ang supply, mga kaibigan, ng ating mapagbigay na Diyos. Supply talaga na hindi natin binabayaran. Sino ba naman sa atin nagbayad ng hangin, ulan, sikat ng araw? Wala po, libre po yan. Kaya kayo mga hindi nanampalataya sa ating Panginoon, manampalataya, maniwala kayo, mayroong Diyos ang gagaling sa kanyang lahat na ating tunay na pangangailangan. Now, itong pagiging papagbigay po ay karamihan yan ay talagang nagiging kilala at pinapaunlad ng ating Panginoon. Mayroong mga powerful and successful people na nagsabi ni si Abraham Lincoln, yung 16th President ng Amerika. Sabi niya, we are given two hands. One is to receive with, the other is to give with. Binigyan tayo ng dalawang kamay, ang isa pagtanggap, yung isa yung pagbigay. Sabi ni former President Reagan, sabi niya, we cannot give to everyone, but everyone can give to someone. Hindi daw tayo makakapagbigay sa bawat isa, pero ang bawat isa pwede makapagbigay sa isa. At sabi ni John Maxwell, isang kilalang leader, spiritual leader sa Amerika, sabi niya, giving is the highest level of living.
Ang pagbibigay daw yung pinakamataas na level ah, ng buhay. Giving is the highest level of living. Ang totoo po sa sanglibutan, base din sa mga eksperto, ang mas makaraming nakakagulo itong pagiging selfish o kasalungat sa pagiging selfish. Base sa mga eksperto, lalo na sa mga Christian writers, mga more than 95% sa kaguluhan ng lahat ng organisasyon ay itong mga makasarili, yung mga gahaman. Ang sanlibutan mayroong kaguluhan dahil sa mga taong makasarili. Bakit mayroong magnanakaw? Dahil sa pagiging makasarili. Bakit mayroong mga swindler? Mga swindlers? Dahil may makasarili. Bakit mayroong mga kleptomaniac? Ay dahil sa makasarili. Kleptomaniac itong mga adik sa pagnanakaw. Bakit mayroong mga korap sa gobyerno? Ay dahil sa pagiging makasarili. Bakit mayroong gerra? Alam niyo ba ang gerra? Ang saan yan? Mayroong ang gerra, mayroong dalawang pinag-aagawan. Para sa akin, aking pag-aaral, mayroong dalawang pinag-aagawan. Security and prosperity. Dalawa lang yan. Dahil yung pagiging sa makasarili, gustong lumawak ang kanilang teritoryo, kanilang lupa. Pinag-aagawan itong prosperity at security. Now, kasalungat yun ang sinabi ni MacArthur, sabi ni Douglas MacArthur, yung general, sabi niya, there is no security on earth, only opportunity. So, ulitin ko mga kaibigan, ay ako naniniwala, yung mga book writers na more than 95% ang problema sa lahat na organisasyon, institution, federation, association dito sa mundo, halos more than 95% yung naging problema dahil sa pagiging makasarili, mga kaibigan. Kasalungat masyado sa ugali ng ating Panginoon. Kasalungat. Kaya nga, naintindihan ko ang Panginoon kung bakit siya nag-prepare ng impyerno. Dahil sa mga tao talagang sobra talagang makasarili, ay naalala ko, mga kaibigan, itong talagang kahindik-hindik na pangyayari po, mga kaibigan. Mayroong nagkaroon ng land dispute. So, napunta sa korte at natalo yung isa. Yung hindi natalo. Itong makasarili, gusto niyang angkinin yung lupa na hindi talaga para sa kanya. Inagapi, natalo siya doon sa korte. Alam niyo mga kaibigan, ginawa niya, pinapuntahan yung bahay, sinamantala na walang tao, walang matanda doon. Mayroong mga bata lang doon, mga anak mga bata na doon. Pinapunta doon yung isang may depresya ng ulo, talagang pinagpapatay yung mga anak. Tapos yung papers, yung documents, ay pinanakaw doon. Alam niyo, sa panahon po yun ni Presidente Marcos po, kapitbahay na barangay, yun, tawag dyan, ay sa kabilang barangay lang po, sa amin, ipinagpapatay niya, 2 bata, tapos ipinanakaw yung documents doon ng lupa. Ngayon, na-trace na siya, itong pamilya na naging kalaban, naging kalaban ba dyan? Magigas na sa Tagalog. Ang nakumuha, may pakana sa krimen na yun. Ito po, totoo po ito. Inaresto. Nakatikim mga kapatid, mga kaibigan, ng silya elektrika. Hindi ko talaga ito maikukuan na istorya ito ng maraming tao doon na hindi pa ako pinanganganak nang mangyari po yun. Hindi pa ako pinanganganak. Silya elektrika, mga kaibigan. Yung pumatay, yung mag-asawa, 3 silang lahat po nakatikim ng silya elektrika. Yun ang
sinasapit. Yun hinahantungan talaga ng mga makasarili. Gaya rin yun para sa mga tao po, mga kaibigan, na wala sa Panginoon, itong sobra-sobra talagang makasalanan, wala talagang takot sa Diyos. Ang kanilang patutunguhan, hindi lang sila, ang ating gobyerno ngayon ay wala nang sililtrika, wala nang lethal injection. Ang papatunguhan po sa mga taong walang takot sa Diyos, na puro paging makasalanan sa kanila, walang Panginoon, ay impyerno po. Nagdurusa doon ng magpawalang hanggan. At wala nang kaligtasan doon, wala nang kapayapaan doon, wala nang kabutihan doon, wala nang lahat. Wala nang pag-asa doon sa impyerno, wala nang Diyos sa impyerno, wala nang kapatawaran sa impyerno. Iisang pangalan lang po ang kailangan. Isang pangalan po ang kailangan maligtas ang tao sa hatol sa impyerno. Isang pangalan lang po, si Kristo Jesus, upang maligtas ang tao sa impyerno, sa hatol sa impyerno, at upang maligtas siya sa pagiging alipin ng kasalanan. Una-una sa pagiging makasarili, si Kristo Jesus. Sabi ng Bible, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Nasa Kanya lang po ang pag-asa. Patunayan po namin kaming mga pastos na bago po kami mula sa aming pagiging makasalbahe noon. Grabe. Sa Diyos lang po. Hindi paaralan, hindi matataas antas sa paaralan ang makakatransform. Hindi relihiyon po. Ang ating Panginoon po ang makakatransform. Ulitin ko ang verse sa 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang totoong makakapag-transform ang tao. Susuko lang ang buhay sa Panginoon. Ito lang po. Dito lang po ako. Maraming salamat po. God bless you all.